Hello mga madam, at dahil bakasyon na ni Liliw, aalis muna kami sa mundo ng mga tao. Charot! Babakasyon muna kami kahit saglit lang, pantanggal lang ng stress. Ihahatid pala kami ng aking father Sue sa kanyang car si Kel. Wow! Sumama din sa paghatid ang aking kapatid na si Mother Kels na Mondragon. Tingnan niyo naman ang aking cargador. As a Disney princess ni Liliw, ayaw niya daw ako pagbuhatin. Pagdating namin sa terminal, nagulat kami, ang haba na pala ng pila. 12 AM pa ang dating ng bus papuntang Cagayan. Nakarating kami dito ng 11 PM kaya naghintay kami ng isang oras. Ito nga pala yung stopover ng bus na sinakyan namin, pero yung full fare na nakalagay sa ibaba, scam yan. A few moments later. Nakasakay na rin at 1,215 each ang aming nabayaran. Pangiti-ngiti na yung kasama ko kasi nakainom na yan ng 2 Bonamine. After ng mahigit 8 oras na biyahe, touchdown, Impasugong, Bukidnon. Alhamdulillah for the safe travel. Sumakay kami ng bao-bao papunta sa aming tulugan. Pero sabi ni ante, hindi pa raw pwede mag-check-in. Kaya nag-check-in na lang kami sa 7-Eleven. Joke lang po. Dito na rin kami nag-breakfast, lunch at tumambay. Naghintay ng 2 PM para makapag-check-in. Tingnan niyo naman yung mukha ko mga madam. Sobrang stress na at parang mahuhulog na yung mata sa sobrang antok. Pero okay lang yan, basta laag for the go. 2 PM na kaya pwede na kaming mag-check-in. Pagkarating namin ay nag-freshen up kami at nagpahinga. Dito nga pala kami nag-stay sa Paday Homestay. 7 PM na at lumabas kami para mag-dinner. And always 7-Eleven save the day. Dito na namin ngayon sa Bukidnon. Maaga kasi kami nagpasundo sa aming tour guide at the same time driver na din namin. Hindi tayo morning person mga madam, pero paglala, go! Magkahiwalay pala kami ng motor ni Liliw for safety purposes na din. And for this ride, nagbayad kami ng 1,300 each. Ang una nga naming pupuntahan ay Communal Ranch. For entrance fee, nagbayad kami ng 50 pesos at 20 pesos naman para sa environmental fee. Para mas bagay sa picture, bumili din si Liliw ng cowboy hat for 150 pesos. Look at that view mga madam, para siyang backdrop sa play. After 40 minutes, we arrive at our first destination. And of course, may pa-change outfit si madam. Wow! Sino ka dyan? Ito pala yung isang purpose kung bakit nag-aga kami, para wala masyadong tao. Pero pagdating namin doon, may mas maaga pa sa amin. Mabuti na lang may AI na clean up. Salamat 18.2 version. Take a look at these pictures. Meron din nga palang mga nagpe-prenup dito mga madam, pero hindi ko alam kung magkano ang bayad. If ever na gusto yung pumunta sa Bukidnon at kailangan nyo ng tour guide, you can contact Kuya Arnal. Katapos namin mag-picture taking, sumakay naman kami ng kabayo. Uy, ang kabayo, sumakay sa kabayo. Sobrang ganda lang talaga ng tanawin dito. Wow at amazing lang ang lumalabas sa aming bibig. Magandang tanawin, tas magandang dilag, edi perfect. Charot! 250 pesos ang bayad sa pagsakay ng kabayo at iikot ka na nila doon sa buong lugar. 50 pesos naman kung picture taking lang. At nang nagsawa na kami, pupunta na kami sa aming second destination, ang Lover's Lane. Libre lang dito mga madam, walang bayad, magpipicture ka lang talaga dito. Pagkatapos namin dito ay pumunta na kami sa aming susunod na destination. Sobrang hirap ng daan dito mga madam, tingnan nyo naman, patayo. Talagang buwis buhay, makarating ka lang sa magandang view. Mabuti na lang at malakas ang aming guardian angel. Nagbayad kami ng 50 pesos each para sa environmental fee and 300 pesos each para sa entrance fee. And our next destination is Rocky Peaks. Meron silang libreng brewed coffee at binaki ang kanilang main delicacy sa Bukidnon. Mais siya na parang ginawang suman. Masarap siya mga madam. Meron din silang swing dito na Malabali, Indonesia. Pero mga madam, parang mahuhulog ako.
Kapag nature lover ka, maa-appreciate mo talaga ang ganito kagandang view. Dito rin pala sa Rotipics yung nagtitrending na CR na may magandang tanawin. Teka lang mga madam, landian muna sa magandang view. Ito yung sinasabi nila na expectation versus reality. Ganda-gandahan sa picture pero nakakatakot mga madam. Feeling mo mahuhulog ka. Pero mas maganda ito mga madam pag may drone shot. Tingnan natin. This scene feels like what I once saw on a screen. I searched for a borealis green. I've never seen someone lit from within, blurring out my periphery, my smile. Ang huling stopover naman namin is itong bridge. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito mga madam. Wala din nga palang bayad ito. Actually, madadaanan naman ito papuntang Rotipics. So ngayon pala ay aalis na kami ng Impasugong at pupunta na kami ng Dahilayan. Sila Kuya Arnel pa rin ang aming sinakyan. And for this ride, nagbayad kami ng 800 pesos each. Goodbye Impasugong and hello Dahilayan! Ang una nga naming pinuntahan is itong Dahilayan Forest Park. And for entrance fee, nagbayad kami ng 150 pesos each. At environmental fee na 25 pesos each. Ang una namin sinubukan ay Rainbow Slide. 150 pesos, 2 rounds na siya. Next naman ay nag-avail kami ng ride package solo. Dumaan kami dito sa Hanging Bridge. Siya nga pala, kasama na ito sa package. Papunta nga pala kami sa bumper boat. O ayan mga madam, ready na kaming magbanggaan. Kung saan papunta yung araw sa unahan ay doon kanya dadalhin. Ganun lang pala ang pag-drive nun mga madam. Hindi ako marunong mga madam, kaya ayan, paikot-ikot lang ako. At dahil medyo marunong na ako, subukan nga nating banggain si Liliw. Grabe naman yung bika na yan. Next naman, nakasama sa package is itong Forest Lodge. Bago ka sasakay doon is merong orientation para alam mo kung anong do's and don'ts. Ayan na mga madam, para akong bata, ang enjoy-enjoy. Nakakawala siya ng stress mga madam. Sa sobrang enjoy ko mga madam, naiwan na yung cameraman ko. Dalawang round nga pala siya. For second round, sasakay ka ng shuttle papunta doon sa taas. Sulit na sulit yung ibinabayad mo. Next naman, nakasama din sa package is itong go-kart. Pidal-pidal lang dito mga madam. May arthritis ka, aguroy, kawawa ka naman. Agaw atensyon talaga itong vintage restaurant nila dito. Meron din itong mga classic cars. Napag-utusan pa ako magpicture mga madam, maguroy. Mabait naman ako kaya go. Lumabas kami para maghanap ng mga kainan kasi sobrang mahal doon mga madam, hindi kaya. At alhamdulillah nakakita kami ng halal na karinderya. Pagkatapos namin kumain ay pumasok naman kami dito sa Dahilayan Adventure Park. Akala ko noon isa lang nga Dahilayan Adventure Park at Dahilayan Forest Park. Magkaiba pala yun mga madam. Kaya nagbayad naman kami ng 100 pesos each para makapasok dito mga madam. Pero wait lang muna mga madam, magpicture muna ako. Ang una namin sinubukan dito is itong 840 meter na zipline. Para na akong tutubi mga madam sa outfit ko. Sasakay naman ng shuttle papunta doon sa kanilang drop point. Ang ngiti-ngiti lang yan pero kinakabahan na yan. Inavail pala namin yung kanilang zip package na 600. Bismillah, lilipad na tayo mga madam. Ganito pala yung POV ng mga ibon. Ang bilis naman lumipad ni Liliw. Iniwan na talaga ako sa ere. Kasama din sa package itong 320 meters and 150 meters. May pa-holding hands pa. Akala mo naman hindi kinakabahan. Uy! Ang sarap lang talagang mag-travel pag kasama mo ang taong mahal mo. At itong panghuli ay mag-isa ka na lang. 150 meters na lang naman. Malapit lang. Pagkatapos nun ay bumalik naman kami sa Dahilayan Forest Park para mag-mini-golf. Nag-contest kami mga madam kung sinong matalo ay siyang maglilibre ng dinner. First attempt mga madam, parang matatalo pa ata ako. Sino kaya ang mananalo mga madam sa tingin ninyo? Sa round 1, of course, si Liliw ang panalo. Hindi ako makakapayag kaya sa round 2, ako naman. Round 3, ako pa rin.
pinasyahan namin na mag-abang na ng sasakyan papuntang Cagayan de Oro. Pagdating namin ng Cagayan, nag-check-in lang kami. So yun lang muna mga madam. Abangan yung aming susunod na upload. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig.